Ang kwento ay nagsisimula kay Yun, isang napakagandang estudyante sa sekundarya na naghihintay sa kanyang ina. Dito ipinakita na sumasali siya sa isang kompetisyon ng piano at nais ng kanyang ina na si Sol na manalo siya. Kaya't iminungkahi ni Sol na maging tagapaglipat ng pahina si Yun ng kanyang kalaban. Ipinaliwanag niya na ang tagapaglipat ng pahina ay maaring magligtas o sumira sa isang pagtatanghal at inutusan niya si Yun na guluhin ang oras ng kalaban habang tumutugtog ito. Ngunit tahimik lang si Yun at walang sinabing anuman. Umusad ang kwento sa araw ng kompetisyon. Isang binata na nagngangalang Jin ang handa ng tumugtog ng piano. Hiniling ng mga hurado ang isang voluntaryo upang maging tagapaglipat ng pahina. Tumingin si Yun sa kanyang ina at tumayo bilang voluntaryo na ikinadismaya ni Sol. Sa halip na guluhin ang oras ni Jin, tinulungan niya ito na maayos ang pagtatanghal at maayos na nilipat ang mga pahina. Sa puntong iyon, bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan nagbibigay si Sol ng mga leksyon ng piano kay Jin. Napakahusay niyang tumugtog, ngunit sinabi ni Sol na mali ang ginagawa niya. Nagalit ang binata at nang dumating ang kanyang ama, nagreklamo ito at humiling na humanap ng bagong guro para kay Jin. Ang batang yun ay nasa parehong lugar din at nagsimulang tumugtog ng piano at nagawa niya ito ng perpekto. Sa huli, tinanggal si Sol sa trabaho at bago umalis, tinawag niyang batang spoiled si Jin. Simula noon, naging layunin ni Sol na gawing pinakamahusay na pianist ng kanilang paaralan ang kanyang anak. Bumalik sa kasalukuyan, natapos ni Jin ang kanyang pagtatanghal at sumunod na si Yun. Nagboluntaryo si Jin bilang kanyang tagapaglipat ng pahina na nagdulot ng pagkapanik ni Sol. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatanghal, biglang nalaglag ni Jin ang mga nota. Ngunit nagpatuloy si Yun dahil kabisado niya ito ng buo. Di nagtagal, inanunsyo ang nagwagi sa kompetisyon. Si Yun ang nanalo at pangalawa si Jin. Sa loob ng maraming taon, pareho ang naging posisyon nila dahil hindi kailanman natalo ni Jin si Yun. Sa kabilang banda, nakilala natin ang isang atleta na nagngangalang Chen na naghahanda para sa isang kompetisyon ng high jump. Bago ang kanyang turn, napansin ni Chen ang isang babae na tinutulak ang kanyang ina. Galit na sumigaw si Chen sa babae at hiningi sa kanyang coach na itaas ang bar. Ngunit iminungkahi ng kanyang coach na magpakalma muna siya. Sa kabila ng lahat, sa gulat ng lahat, matagumpay niyang nalampasan ang bar at naging bagong kinatawan ng bansa. Masaya, inihayag niya na ang kanyang susunod na pagtalon ay mas mataas pa. Nagalit ang kanyang coach at sinabing wala pang nakakagawa nito. Ngunit, iginiit ni Chen na kaya niya dahil nararamdaman niya ang lakas sa kanyang mga binti. Sa huli, pumayag ang coach na subukan niya ito. Sa labas ng bulwagan ng pagtatanghal, sinalubong ni Sol ang kanyang anak at pinati ito sa tagumpay. Ngunit ipinahayag din niya ang kanyang pagkadismaya dahil hindi sinunod ni Yun ang kanyang mga utos. Samantala, galit na galit si Jin, kaya pumunta siya sa simbahan at nanalangin sa Diyos na parusyahan si Yun dahil sa kanyang kayabangan. Pagod na siya sa palaging pagkatalo at pagiging minamaliit. Samantala, naghanda si Chen para sa kanyang susunod na pagtalon, ipinakita ito sa slow motion, ngunit nabigo siya at nasaktan sa kanyang singit. Habang nagaganap ito, nakatanggap si Jin ng tawag mula sa isang kaibigan na nagsabi na si Yun at ang kanyang ina ay naaksidente. Nabigla si Jin at napatitig sa krusipiyo sa simbahan. Lumipat ang eksena sa ospital. Sinabi ni Yun sa doktor na nahihirapan siyang makakita at makilala ang mga hugis. Sinubukan niyang makilala ang kanyang ina, ngunit hindi niya ito nagawa. Ipinaalam ng doktor kay Sol na nasira ang optic nerve ng kanyang anak. At ngayon ay bulag na siya. Labis ang pag-aalala ni Sol, ngunit naniniwala pa rin siyang dapat ipagpatuloy ni Yun ang pagpapractice ng piano at umaasang gagaling ito sa paglipas ng panahon. Pagkatapos nito, umaalis siya upang bayaran ang mga bayarin sa ospital, iniwang mag-isa si Yun. Habang naghihintay si Yun, nasa ibang silid si Chen at kinagamot ng doktor. Sinabi ng doktor sa kanya na maayos ang kanyang mga alahas ng pamilya, ngunit kailangan niyang itigil ang pag-practice ng sports upang maiwasan ang mas malalang sakit sa hinaharap. Labis na nalungkot si Chen, ngunit ninisyan lamang niya ang kanyang ina upang magmukhang maayos ang kanyang kalagayan. Samantala, nakakaramdam na matinding konsensya si Jin at nagpasya siyang dalawin si Yun sa ospital. Samantalang si Yun, inakala na si Chen ay isang nurse at hiniling niya rito na dalhin siya sa rooftop. Napansin ni Chen na hindi niya kayang makita, kaya't napagpasyahan niyang tulungan ito. Nang makarating sila,
Naghanda si Yun upang tumalon mula sa gilid. Dumating si Jin at sinubukang pigilan siya, ngunit hindi siya pinakinggan ni Yun. Labis siyang nabigatan sa ugali ng kanyang ina at wala na siyang gana sa buhay. Pumikit siya at hinayaang mahulog ang sarili. Sa kabutihang palad, nahuli siya ni Chen bago pa siya bumagsak sa lupa. Sinabi ni Chen na iyon ang dahilan kung bakit hindi niya siya dinala sa rooftop. Dinala niya siya sa parking lot. Pinayuhan din siya ni Chen na tigilan ang pagsisi sa kanyang ina para sa lahat ng nangyari at simulan ng maging mas responsible at mature. Lumipas ang panahon at dahil hindi na makapaglaro ng sport si Chen, kinugugol niya ang araw sa pagtulog at kawalang ginagawa. Nag-alala ang kanyang ina at kumuha na isang lumang larawan mula sa album ng kanilang pamilya. Nang gabing iyon, habang naghahapunan at napansin ang pagkadismaya ng anak sa kanyang buhay, nagpasya siyang kausapin ito tungkol sa ama nito at ibinigay ang larawan. Ibinunyag niya na ang kanyang ama ay isang sikat at iginagalang na pianista sa buong bansa. Nabigla si Chen sa narinig at tinanong kung bakit hindi niya ito sinabi noon. Ipinaliwanag ng kanyang ina na nahihiya siyang sabihin ito dahil nabuntis siya matapos silang maghiwalay ng kanyang ama sa murang edad. Pinagaan niya ang loob ni Chen, sinasabing kahit hindi na siya makapaglaro ng sports, maaari siyang magsimula mag-aral ng piano dahil nasa kanyang dugo ito. Dahil sa pagkabahala sa ugali ng kanyang ina, nawalan na si Yun ng gana sa buhay. Pumikit siya at hinayaan ang sarili na mahulog, ngunit sa kabutihang palad, nahuli siya ni Chen bago pa siya bumagsak sa lupa. Sinabi ni Chen na iyon ang dahilan kung bakit hindi niya siya dinala sa rooftop, kundi sa parking lot. Dagdag pa niya na dapat tigilan ni Yun ang pagsisi sa kanyang ina at magsimula na maging mas mature sa kanyang mga kilos. Lumipas ang panahon at dahil hindi na makapag-practice si Chen sa sports, kinugol niya ang kanyang mga araw sa pagtulog at pagiging walang ginagawa. Napansin ng kanyang ina ang kalagayan nito at kumuha ng litrato mula sa isang lumang album ng pamilya. Sa hapunan nang makita ang pagkadismaya ng kanyang anak, napagpasyahan niyang sabihin ang totoo tungkol sa ama nito. Ibinigay niya ang litrato at ipinaalam kay Chen na ang kanyang ama ay isang sikat at iginagalang na pianista sa buong bansa. Nabigla si Chen sa narinig at tinanong kung bakit hindi niya ito sinabi noon. Ipinaliwanag ng kanyang ina na nahihiya siya dahil nabuntis siya matapos silang maghiwalay ng kanyang ama sa murang edad. Sinabi rin niya na bagamat hindi na maaring maglaro si Chen ng sports, maari siyang magsimula sa piano dahil nasa kanyang dugo ito. Samantala, si Yun ay nasa bahay kasama ang kanyang ina at sinabing gusto niyang magpunta sa paaralan ng mag-isa. Ngunit hindi sumang-ayon si Shoal. Ipinaalam niya kay Yun na inayos na niya ang lahat at magkakaroon siya ng bagong tutor na magtuturo sa kanya ng mga nota sa Braille. Dahil dito, nagalit si Yun at sinabi na hindi na siya tutugtog ng piano. Sinubukan ni Shoal ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit sumigaw si Yun na nagpasya na siya. Sa parehong oras, naglalakad si Chen sa lansangan at napansin ang isang poster ng kanyang ama para sa isang konsierto. Naging interesado siya, kaya't nagpasya siyang matutong tumugtog ng piano. Kinabukasan, naghanda si Yun upang pumunta sa paaralan ng mag-isa. Sinabi niya sa kanyang ina na hindi niya kailangan ng tulong. Bitbit ang isang tungkod, naglakad siya patungo sa paaralan. Sinubukan ni Soul na sundan siya, ngunit napilitang huminto nang mapansin siya ni Yun at sumigaw. Samantala, si Jin ay nasa malapit at nasaksihan ng pagtatalo, kaya't nagpasya siyang sundan si Yun ng tahimik. Tinulungan niya itong sumakay sa tren at tiniyak na ligtas ito sa hagdan. Sa kabilang dako, dumating si Chen sa parehong paaralan at nakipag-usap sa guro para sa kanyang pagpasok. Sa kasama ang palad, tumanggi ang guro at sinabing kailangang isama niya ang kanyang ina. Si Yun naman ay nasa cafeteria, sinusubukang bumili ng pagkain. Sa kasamaang palad, nabangga niya ang isang babae at natapon ang pagkain dito. Nagalit ang babae at sinigawan siya, ngunit agad siyang inakay ni Jin palayo bago pa lumala ang sitwasyon. Makalipas ang ilang oras, tinawag si Yun sa opisina ng guro. Sinabi ng guro na dapat siyang maghanap ng voluntaryo upang tulungan siya. Sa una, tumanggi siya, sinasabing kaya niyang mag-isa. Ngunit ipinaala ng guro ang nangyari sa cafeteria, kaya napilitan siyang tanggapin. Biglang nagboluntaryo si Chen upang maging tagapag-alaga niya, sa kondisyong siya ay tatanggapin sa paaralan. Nagustuhan ni Yun ang ideya at agad na pumayag. Makalipas ang ilang sandali, oras na ng klase ng piano.
Habang ang karamihan ng mga estudyante ay pamilyar sa instrumento, si Chen ay walang kaalaman at tahimik na nanood lamang, namamangha. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Jin si Yun at sinabing gusto niyang tapusin ang kanilang pagiging magkaribal at maging magkaibigan. Ngunit, hindi siya sumagot at pinalewala ito. Hindi sumuko si Jin at patuloy na nagpumilit, ngunit sinabi ni Yun na tigilan siya at huwag siyang kaawaan. Samantala, pumunta si Chen sa library at nag-aral ng piano. Sa kanyang determinasyon, natutunan niya ang mapangunahing kaalaman ng mabilis na umani ng palakpak mula sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng klase, binanggit ni Chen kay Yun ang lahat ng natutunan niya sa araw na iyon. Ngunit kahit na tumutulong si Chen, tumanggi pa rin si Yun na sumakay sa kanyang bisikleta. Isang hapon, habang pauwi si Yun, hinarang siya ng isang tao na inakusahan siyang sinaktan ng kanyang aso. Sa kabutihang palad, dumating si Chen upang ipagtanggol siya. Sa huli, isinakay siya ni Chen sa kanyang bisikleta at inihatid siya pa uwi. Laking tuwa ni Yun sa biyahe dahil naramdaman niya ang sariwang hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Pagdating sa bahay, pinakiusapan niya si Chen na umalis bago siya makita ng kanyang ina. Ngunit nakita pala ni Shul ang lahat. Habang papalayo si Chen, napansin niyang naiwan ni Yun ang kanyang tungkod. Pinalik niya ito, ngunit laking gulat niya na makita si Sol na sinisigawan si Yun dahil sa paglalagay sa kanyang sarili sa panganib at dahil nakikisama ito sa isang problematikong lalaki. Ipinagtanggol ni Yun si Chen, sinasabing mabuti itong tao at pinaramdam sa kanya ang kasiyahan ng pagsakay sa bisikleta sa unang pagkakataon. Sinabi rin niya na dahil sa obsesyon ng kanyang ina sa piano, hindi niya kailanman naranasan ang simpleng kasiyahan sa buhay. Kinabukasan, nakita ni Chen si Yun na may bagong itsura. Nagbago siya ng hairstyle at nagsuot ng mas maayos na damit. Sinabi ni Yun kay Chen na handa na siyang gawin ang anumang bagay. Dahil dito, dinala siya ni Chen sa isang tunnel na madalas niyang puntahan at hiniling sa kanya na tumugtog ng piano. Tumugtog si Yun ng isang napakagandang melodiya na lubos na kinamanghaan ni Chen. Sa paaralan, naghahanda ang mga babae para magpalit ng damit para sa kanilang klase sa pisikal na edukasyon. Dinala ni Chen si Yun sa isang bakanting silid at sinabing magpalit siya ng damit habang maghihintay ito sa labas. Ngunit sinabi ni Yun na ayos lang siya mag-isa at pinakiusapan si Chen na umalis. Ngunit sa pag-alis ni Chen, isang hindi kilalang tao ang nagtangkang kunan siya ng video. Sa kabutihang palad, dumating si Jin na galit at sinimulang bugbugin ng lalaki hanggang sa pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, nakita ni Chen ang isang poster ng isang event na tinatawag na kompetisyon ng dalawang piano. Dahil ang kompetisyon ay gaganapin sa loob ng 3 buwan, sinabi ni Chen na magpa-practice siya ng mabuti upang manalo. Narinig ito ng iba at nagtawanan, sinasabing imposible ang matutunan lahat sa loob ng 3 buwan. Ngunit pinaliwala ni Chen ang mga ito at nanatiling determinado. Nilapitan niya si Yun at hiniling na maging partner niya sa kompetisyon. Sa kasamaang palad, tinanggihan ni Yun ang alok niya. Habang pauwi, patuloy na iniisip ni Chen ang kompetisyon. Dinala niya si Yun sa parehong tunnel kung saan siya nagpa-practice at hiniling na kilalanin ni Yun ang melodiya na tinugtog niya. Nagulat si Yun dahil mahusay niyang natugtog ito, kaya't napansin niyang may malaking potensyal si Chen. Nang matapos si Chen, tinanggap ni Yun na maging partner niya sa kompetisyon. Samantala, isang sikat na pianista ang nag-ensayo sa kanyang studio. Biglang dumating ang kanyang assistant dala ang maraming sulat. Nang makita niya ang mga ito, numiti siya dahil karamihan ay galing kay Chen. Tinanong ng assistant kung bakit hindi niya sinabi dati na may anak siya. Sinagot niya na hindi niya alam na mayroon siyang anak. Sa mga sulat ni Chen, nabanggit nitong sasali siya sa kompetisyon ng 2 piano. Namangha ang pianista at nagpasya siyang pumunta sa Korea upang makilala ang kanyang anak. Sa tunnel, alam ni Yun na dahil sa kanyang pagkabulag, maliit ang kanilang tsansa na mapili. Sinabi niya na kung mananalo sila sa kompetisyon, muli siyang tugtog ng piano. Nang marinig ito, sinabi ni Chen na gagawin niya ang lahat, kahit ang ibigay ang kanyang buhay upang manalo sila. Samantala, tinanong ng isang guro si Jin kung bakit hindi siya sumali sa kompetisyon. Sinabi ni Jin na sa pagkakataong ito, hindi siya lalahok. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan niya si Yun at kinutya ito dahil pumili siya ng isang baguhan bilang partner. Ngunit sinabi ni Yun na mabilis ang progreso ni Chen at magpapakita ito ng kahusayan sa kompetisyon.
Narinig ni Chen ang pagdepensa ni Yun at ngumiti ito nagpapasalamat sa suporta niya. Simula noon, nagsimula ng mag-practice ang dalawa at nagpasya silang magtagpo sa silid ng piano tuwing gabi. Habang nag-ensayo si Jin mag-isa, narinig niya ang kanilang pagdating at nagtago sa likod ng sofa. Sinabi ni Yun kay Chen na mag-practice sila ng isang mabilis na melodya at pumayag si Chen sa hamon. Nagsimula silang tumugtog, ngunit paulit-ulit na nabigo si Chen na makasabay at nahiya siya sa kanyang sarili. Kinabukasan, hindi dumating si Chen sa labas ng bahay ni Yun tulad ng dati. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag o mensahe niya. Sa halip, nakita natin si Chen na paulit-ulit na sinusubukan ang mahirap na melodiya, ngunit palagi siyang nabibigo. Dumating ang araw ng kompetisyon. Sa silid ng bihisan, tinanong ni Yun si Chen kung bakit hindi siya tumawag. Ngumiti lang si Chen, ngunit halatang puno ng kaba ang kanyang mga mata. Pinakalma siya ni Yun, sinabing kailangan lang nilang mag-concentrate. Nagsimula ang kompetisyon. Habang umaakyat ang mga kalahok sa entablado, magkahalong kaba at tuwa ang naramdaman ng dalawa. Ngunit nang magsimula silang tumugtog, napakaganda ng daloy ng musika na nagdulot ng standing ovation mula sa mga manood. Pagkatapos ng kanilang pagtatanghal, niyakap nila ang isa't isa. Si Yun ay puno ng saya, habang si Chen ay emosyonal dahil nakita niya ang kanyang ama sa audience. Hawak ni Yun ang kamay ni Chen at sinabing, anuman ang mangyari tungkol sa kanyang ama, palagi siyang susuporta. Bago magsimula ang final performance, kinausap ni Chen ang kanyang ama at pagkatapos ay nilapitan si Jin. Hiniling niya kay Jin na palitan siya sa pagtatanghal dahil nais niyang manalo si Yun upang muling tumugtog ng piano. Nahabag si Jin sa kanyang mga salita at pumayag siyang tumulong. Nagpatuloy ang kompetisyon nang hindi alam ni Yun na si Jin ang kanyang kapareha. Nagulat si Yun nang magtagumpay ang unang bahagi ng kanilang performance. Sa parehong oras, si Chen ay tumugtog ng parehong piraso sa tunnel at ang kanyang kahanga-hangang interpretasyon ay umani ng palakpakan mula sa isang di inaasahang audience, kabilang na ang kanyang ina. Ang eksena ay nagtapos sa parehong lugar, sa auditorium at tunnel, na parehong puno ng palakpakan at emosyon. Sa huli, makikita si Yun na masaya habang hawak ang tropeo ng tagumpay na nagtatapos sa kwento ng kanilang kahanga-hangang paglalakbay. Maraming salamat sa panunood ng video. Kung bago ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Narito ang iba pang videos na magugustuhan ninyo. Hanggang sa muli, paalam!